إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inumpisahan natin sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang may karapatang purihin, luwalhatiin, dakilain. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya tayo humihingi ng gabay at kapatawaran, at tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Pinapaalalahanan tayo ng ating imam kanina sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng pagpapaalala sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay paalala na isinabi lahat ng propeta at lahat ng tagasunod ng propeta, lahat ng mga naunang nasyon at mga nahuling nasyon hanggang sa atin at tungkol sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang paalala sa atin ng imam kanina, again, muli ay ito pong ginagawa nating translation, hindi talaga actual translation dahil wala yung mga translator natin. Kung ano lang inaintindihan natin sa khutbah, yun lang ang maisi-share namin sa inyo. Pag wala sila, napipilitan tayong magpalahayag dito ng nating naintindihan sa khutbah. Ang translation na iwan kanina ay itong napipintong papalapit na mahalagang araw o panahon. Okay? At alam niyo lahat yun, ito yung panahon na paparating, yung panahon ng Hajj. Okay? Alam natin kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante itong buwan na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Okay? Na ang Hajj, o ang buwan ng Hajj, o ang panahon ng Hajj, ay nasa mga panahon o nasa mga buwan na alam o kilala. Na alam ng lahat. Hindi lihim, alam siya ng lahat. At kasama siya dun sa mga sagradong buwan. Okay? Ito, napapaloob sa buwan na ito, yung pinakadakilang araw, yung pinakamabiyayang araw. At dito rin napapaloob sa buwan na ito, sa panahon na ito, yung tinatawag ng ating mga tagapagpaliwanag, ng ating mga scholar, na pinakamabiyaya at tinatawag na ina ng lahat ng mga magagandang gawain. Dahil dito napapaloob yung maraming mga gawain na ginagawa natin na hindi natin ginagawa sa ibang buwan. Okay? Sama-sama sa araw na ito, yung tinatawag na pagkakatay, pagsasakripisyo, pagbabato, yung pagpapaahit ng buhok, yung pagtatawaf. Okay? Pwede rin mag-aayuno. Napakaraming kabutihan ang magagawa sa araw na ito. Okay? At ginawa sa ating obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng Hajj. At ibig sabihin, ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay isa sa 5 haligi ng Islam. Isa sa 5 haligi ng Islam, itinatawag na Hajj. So ang kilalang hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, sabi niya, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Alam niya, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Yung pagsaksi na walang ibang Diyos at dapat may karapatang sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Ang gawin mong ganap ang pagsasagawa ng 5 beses na sala, ang pagbibigay ng kawang gawa, ang paghahajj sa Makkah, kung yung ito ay kaya mo, at ang pag-aayon mo sa buwan ng Ramadan. Okay? Doon sa narration na yun ng hadith, nauna yung Hajj sa Ramadan. Sa ibang narration, nauna yung Ramadan bago yung Hajj. Now, ibig sabihin mga kapatid ng tinatawag na haligi. Sa Islam kasi, meron tayong pangkat-pangkat na tinatawag ng mga gawa. Paano ito pinangkat? Ang pinaka-importante sa lahat yung tinatawag na haligi. Dahil hindi tatayo ang isang bahay kung wala yung haligi, mga poste. Kaya yung pinaka-importante, pundasyon. Pangalawa, yung tinatawag na mga obligado. At pangatlo, yung mga tinatawag na sunan.
Okay? Yung haligi, kapag nawala yun sa isang gawa, magiging invalid yung gawa mo. Yung obligasyon, kung mawala yun, magiging invalid yung gawa mo. Pero kung ikaw ay magra-ransom, kung ikaw ay magbabayad ng karapatang kabayaran, pwede maging valid yung ginagawa mo. At yung sunan, extra yun, additional yun, super derogatory. Allah. Additional yun na binigay sa'yo na kung gagawin mo, may extra reward ka. Kung hindi mo gagawin, wala kang punishment. Okay? So haligi, ibig sabihin haligi, isa sa haligi mo bilang isang Muslim, ang pagsasagawa ng Hajj. At konektado ito, yung mga umaatin ng seminar, nabagit natin ito last time, uulitin lang natin dahil yun ang khutbah ng Imam kanina. Okay? Na inubliga sa inyo ang pagsasagawa ng Hajj. So nung unang sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, inuobliga tayo na mag-Hajj. So may nagtanong, may tumaas at nagtanong, O Propeta ng Diyos, ito ba ay taon-taon kailangan namin mag-Hajj? So nanahimik ang Propeta. Nag-aantay siya ng revelasyon dahil hindi rin niya alam kung taon-taon ba kailangan mag-Hajj. So nainip yung nagtanong ulit, O Propeta, kailangan ba namin mag-Hajj taon-taon? Nanahimik siya, nag-aantay ng revelasyon. Hindi niya alam ang kasagutan kung kailangan ba taon-taon. Hanggang sa nagtanong ng pangatlong tanong, yung nagtatanong, naiinip na, wala pa rin sagot ang Propeta, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, O Propeta ng Diyos, kailangan ba namin mag-Hajj taon-taon? Nagtatanong siya kasi gusto niyang linawin kung kailangan ba taon-taon o hindi. Kasi sumagot ang Propeta, sallallahu alaihi wasallam, kung sinagot ko na oo, magiging obligado sa inyo taon-taon at hindi niyo makakayanan. Subhanallah. Kung sinagot ako ng oo at sinagot kita, magiging obligado ito taon-taon sa atin at hindi natin makakayanan. So pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinadali ng Islam na ginawa lang sa ating obligasyon ng Hajj minsan sa buhay natin. Minsan. Isang beses lang sa buong buhay natin. Kailangan gawin natin ito as soon na kaya natin. As soon as possible. Pinakamaina, pinakamaaga. Okay? Minsan sa buhay natin. Pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay paraan ng propeta, paraan ng Islam, paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginagawang mas madali kung kailangan mas madali. Kung may magpipilian din lang din, kung mas mahirap o mas madali, pinipili niya yung mas madali as long as hindi nasasagasaan ng mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, sabi ni Omar ibn al-Khattab nung siya ay namumuno. Okay? Nung siya namumuno na si Omar ibn al-Khattab, sabi ng ating imam kanina, na gusto niyang ipahanap yung lahat ng mga Muslim na nasasakupan niya, yung hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, Muslim na nasasakupan ng Islam that time, na hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, at gusto niyang singilin ng buwis. Bakit? Mga Muslim na hindi pa nakapag-Hajj, may kakayahan namang mag-Hajj pero hindi nag-Hajj, gusto niyang singilin ng buwis. Bakit? Sino ang sinisingil ng buwis ng mga Muslim that time? Mga Christian, yung mga hindi Muslim na nasasakupan nila. So ibig sabihin, kino-consider ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na yung mga Muslim na hindi nagsagawa ng Hajj na may kakayahang mag-Hajj, hindi mga Muslim. Ganun kasimple. Kailangan kolektahan ng buwis. Okay? Balikan natin yung binanggit natin versikulo last time, yung mga umate ng seminar. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inobliga sa atin ang Hajj. Kailangan natin isagawa. Yung mga hindi magsasagawa, ano sabi niya? Sila ay mga hindi naniniwala, hindi mananampalataya, kafirun. At si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo kailangan. Kung mag-Hajj man tayong lahat, wala tayong may dadagdag sa kapangyarihan ni Allah. Kung walang mag-Hajj kahit isa, wala rin tayong mababawas sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw ang nawalan. Ang sabi niya, may mga tao, sabi ng ating imam kanina, may mga tao na may kakayahan naman pero ayaw mag-Hajj. Sasabihin niya, next year na lang, meron pa naman next year. Dahil next year ulit. Next year ulit. Hanggang sa nawalan na siya ng pagkakataon.
Lalo na yung mga katulad natin na mga temporary lang tayo dito, hindi talaga tayo taga rito. Nandito ka na, may chance ka na, nandiyan, napakalapit ng mga sagradong lugar sa iyo, hindi ka nagsagawa ng Hajj. Kala mo mananatili ka dito hanggang gusto mo? No. May oras na kahit ayaw mo na, talagang sisipain ka, pabalik sa iyong pinanggalingan. Kung hindi mo sinamantala yung pagkakataon, binigyan ka ng pagkakataon. Nung in-announce ni Brother Hasan na may mga nag-back out, masama ang loob ko. Bakit? Subhanallah, nasa kanila yung lahat ng pagkakataon, nandun na yung pangalan nila, nakalista na, mayroon ng sponsor, ihahain na lang, nag-back out pa. Isusubo na lang. Okay? Hindi nyo alam mga kapatid kung gaano kahalaga yung pinakakawalan nyo. Pinakakawalan nyo, napakahalagang bagay. Yung mga galing sa labas, para lang makarating dito, kailangan sila mag-ipon, araw-araw. Hanggang sa ipunin nila ilang taon, nakita nila para lang makarating dito. Kayo lang, dito na kayo, kapitbahay nyo lang, nandyan lang yung sagradong lugar. Maraming umatras, ayaw gawin ito. 50-50, nandun na, tapos na niya yung seminar, umiwas pa rin o tumalikod pa rin, subhanallah. Okay? So gaano kahalaga ito, mga kapatid? Hindi ito ay obliga sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi obliga ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mahalaga. Okay? Napakahalaga nitong pagsasagawa ng haligi ng iyong Islam. Okay? Isa sa mga sinabi sa atin ng ating imam kanina, yung mga ibang gawain na nangyayari lang sa panahon na ito. Isa sa mga gawaing pagsamba na nangyayari sa panahon na ito, nangyayari sa araw ng sakripisyo, yung pagsasakripisyo. Yung pagkakatay. Okay? Yung pagkakatay, pagsasakripisyo. Isa ito sa mga sunna, gawain ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, mga nag-hajj man o hindi. Nasa araw ng pagkakatay, ika-10 araw ng Dhul Hijjah, araw yun ng pagkakatay, Yawmun Nahar kung tawagin. Ito yung araw ng pagsasakripisyo. Tanong, may isa man lang ba sa inyo ang nakagawa na doon kahit hindi siya Hajj? Wala nang taas ang kamay. May isa ba sa inyo na nakagawa na noon na hindi siya Hajj, ha? Nagkatay siya dahil araw ng pagkakatay? Tamo? Wala. Ibig sabihin, isa ito sa ginagawa o gawain ng propeta na nakakalimutan natin. Ang gawain ng pagsamba, gawain ng pagkakatay sa araw ng pagkakatay. Wala nakakagawa. Siguro naman, hindi naman lahat dito hindi sumasahod ng 6 months. Hindi naman siguro lahat. Meron pa rin sumasahod ng okay at kumikita ng okay. Ni minsan ba sa buhay mo nakapagkatay ka? Hindi ka naman haji? Okay. So yung may mga intensyon na magkatay sa araw ng pagkakatay, ika-10 ng Dhul Hijjah, mag-intensyon kayo kung may kakayahan kayo. Hindi naman ito inoobliga o hindi naman ito ginawang gawain ng mga hindi may walang kakayanan. Hindi kayang bumili ng pangkatay. Sabi, baka naman isipin nyo na kaya kong bumili ng manok, yun na lang kakatayin ko. Kahit isang dosena o isang poultry na manok ang katayin mo, hindi yung katanggap-tanggap. Bakit? Kasi hindi yun ang uri na pinapakatay sa'yo. Anong pinapakatay? Yung tinatawag ng mga cattle. Kasama din yung kambing, tupa, baka, kamelyo, kasama gawan. Pero hindi kasama yung manok. Kahit isang poultry na manok, ang katayin mo, hindi yun ang pamamaraan. Dahil hindi yun ang uri na dapat mong ialay. So ang pag-aalay, nandun lang sa tinatawag ng cattle, bahimatul an'am. Okay? So may mga intensyon at may kakayanan, ha? Baka naman isipin nyo, pinapahirapan kami ni brother, Yung may kakayanan na bumili ng tupa, kambing, kamelyo o baka, alin man doon. Okay, yung may kakayanan at may intensyon magkatay sa araw ng pagkakatay kahit hindi ka mag-hajj, pagpasok ng unang araw ng Dhul Hijjah, kung may intensyon ka na magkakatay ka, pagpasok ng unang araw ng Dhul Hijjah, magkakaroon ka ng temporary na ihram. Kumbaga magkakaroon ka temporary ihram, hindi ka rin pwedeng magputol ng kuko at hindi ka pwedeng magbawas, magbunod ng anumang buhok sa katawan. Hanggat sa makatay mo na yung kakatayin. Kapag tapos mo sa
Pag nakatay na, pwede ka nang maggupit ng kuko, magbawas ng buhok. Ilang araw? Pagpasok ng unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa ikasampu, yung ikasampu, doon ka katayin yung hayop. So 10 days yun. Hindi ka magbubutol ng kuko, hindi ka magbubunot ng kahit anumang buhok sa katawan. May mga plano ha, may mga kakayanan. Bumili ng pangkatay. Ito ay isa sa mga gawaing pagsamba ng propeta. Ayan ay pinaalala sa atin ng ating imam kanina, sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang pagkakatay na nakakalimutan na ng karamihan. Yes. Halimbawa, simple lang yung pamumuhay mo, pero may mga alaga kang hayop na piningkatay. Eh di meron kang kakayanan, ang tinatanong dito yung may kakayanan o wala. Kung wala kang kakayanan, hindi mo kailangan gawin. Kung may kakayanan ka, at halimbawa, 10 kayo sa pamilya, hindi naman kailangan bawat isa sa inyo magkatay. Yung head lang ng pamilya, na siya ang sumusuporta rin sa pamilya na yun, siya lang magkakatay para yun sa buong pamilya. Sakong na sila. Yes, sakto na sila doon. Okay, so kung ano yung kaya mong katayin, kambing, kamelyo, baka. Kapag yung nagkatay ng kabayo, mahal din yun. Mahal yung kabayo. Nakakain ng kabayo, pero hindi siya kasama sa kinakatay na pang-alay. Okay? Hindi siya kasama doon sa kinakatay na pang-alay. Okay? So, ano na tupa, kambing, kamelyo, baka, kalabaw, yan, kasama yan, ox, elephant, hindi naman yung elephant. Okay. So ito yung paalala ng ating imam kanina, yung mga gawain na nandito sa araw na ito, yung pinakadakilang araw na pinakamahal na mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na araw nandito sa buwan na ito. Papasok na siya next week inshallah. Okay? Pag alalahanin natin yung mga intention natin ay sa katuparan natin, mga magsasagawa ng Hajj, gawin yung buo ang intention nyo, huwag kayong magpapalil lang kay Satanas, huwag kayong magpapalil lang sa mga tao at mga jinn na Satanas. Isagawa nyo yung inyong intention dahil kasama yan sa inyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanyang iniutos kay Propeta Ibrahim na manawagan sa imbitasyon para sa pagsasagawa ng Hajj sa lahat ng tao. Lahat ng tao kinibita. Okay? Anong reward ng Hajj? Para kang ipinanganak na muli. Born again. Ito yung totoong born again. Para kang ipinanganak na muli. Ibig sabihin walang bahid kasalanan. Ang Hajj na tinanggap. Ha? Hindi yung Hajj na nagtong-its lang doon. Hindi yung Hajj na nagligaw lang doon. Hindi yung Hajj na nag-selfie-selfie lang doon. Yung Hajj na katanggap-tanggap at tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong reward? Para kang bagong silang. Walang bahid ng kasalanan. Okay? Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.